Steam or bake, never kang papalpak sa banana cake recipe na ito. Sobrang fluffy niya, soft and moist, siguradong magugustuhan ng pamilya mo. Hello guys, for today's video, gawa tayo ng banana cake. Meron nga kaming overripe banana sa fridge. Sayang naman kung itatapon, mapapakinabangan pa naman. To start, gumamit ako ng blender para doon i-mix yung 4 eggs and 1 cup oil. Kung wala kayong blender, pwede nyo namang i-mash yung banana ng mano-mano. I-set aside muna natin yung ating banana mixture. Sa malaking bowl, i-mix na natin lahat ng dry ingredients. Shoutout ko muna yung ating star sender, pala Demdam dyan, for sending 2 stars. Pagkatapos nating i-mix yung ating dry ingredients, pwede na nating ilagay yung ating banana mixture. Ilagay na din natin yung ating 1 and 1/2 cup of water. By the way, nakalimutan ko palang ihalo yung milk powder sa dry ingredients. So here I added 3 birch tree milk powder na mabibili lang sa tindahan. Meron nga pala akong chia seeds, so nilagyan ko na lang to make it more healthy, pero optional lang naman ito. Chia seeds is a superfood, kaya marami siyang mabibigay na benefits sa ating katawan. Kaya lagi akong may chia seeds sa kusina. Nilagyan ko din ito ng 1 teaspoon vanilla to make it more flavorful, pero optional din naman ito. Pwede ring walang vanilla, pwede ring lagyan. So dapat ganito yung consistency niya. So nilipat ko na siya sa molder na nilagyan ko ng baking sheets. Ito na nga silang lahat guys, ready to steam and bake. Ipakulo muna ako ng tubig sa steamer bago ko nilagay yung ating banana cake mixture. Dahil nga nilagay ko siya sa cake pan, kaya nag-alarm ako ng 30 minutes. As for the air fryer naman, sinet ko lang siya sa cake menu. Bago ko nga nilagay yung ating banana cake mixture sa air fryer, ay nag-set muna ako ng 5 minutes to preheat the air fryer. Nakaset na siya sa 38 minutes and 180 degrees. Ito na din yung outcome sa maliliit na cake molder ko. Tingnan nyo naman kung gaano ka-fluffy, soft and moist yung banana steam natin. Parang banana cake bar lang. Ang cute talaga ng silicone molder ko. After 30 minutes, naglagay ako ng cheese for toppings. Cheese lang kasi meron ako sa bahay, pero pwede naman kayong mag-top ng nuts. So eto na nga yung kanyang finished product using the air fryer. Syempre, insert stick para siguradong luto na siya. Dapat malinis yung stick. Luto na din yung ating banana steam cake. Kapag luto na yung ating mga banana cake, wag muna natin siyang tanggalin sa kanyang molder. Set aside muna at hintayin muna itong lumamig. Mas madali kasi siyang tanggalin sa ating mga molder kapag hindi na mainit yung ating cake. Mapapawaw ka talaga sa banana cake recipe na ito. Sundan nyo lang talaga yung ingredients at saka yung procedure ng video na ito at paniguradong hindi papalpak yung banana cake mo. Ito naman yung resulta ng ating banana steam cake. In comparison, mas masarap talaga yung banana cake na niluto sa oven or air fryer. Thank you for watching, at sa mga hindi pa naka-follow dyan, please follow me for more. Yummy!